Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayo lahat mga kababayan na kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong senadora nung mga nakarang araw po na pinasabog niya po ito. Talagang napakagaling po niyang talagang magsalita at batikusin. At talagang direkta niya po pinatatamaan ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At syempre, ang gobyerno ng kanyang kapatid, mga kababayan. Sino po ba ang kanyang tinutuligsa? Hindi po ba ang kanyang lahi? Kung anong klaseng lahi meron sila pagdating po sa lingkod bayan. Ngayon po, ano po sabi niya? Yung pondo raw po iniipit. Lalong-lalo po pagka dito po sa mga sinasabing oposisyon o yung hindi nila kaalyado, iniipit daw po. Expected na naman po natin yan. Kasi ganyan po nung pumasok po ang Binagoang Pilipinas, ganyan na po ang kanilang paglilingkod. Pagka hindi po sa kanila, ay itinuturing nilang kalaban umano. Hindi po ba Senadora Amy Marcos? Ganyan pong maglingkod ang inyong lahi. Lahi nyo po yan. Kahihiyan po ng lahi nyo yan. At kayo po ang nag-endorso sa mga Pilipino na ang inyong kapatid. Kaya nga sinamahan ni Vice President dahil napakagaling maglingkod kanyo ng inyong kapatid at pagagandahin ng bansa at itutuloy ang mga proyekto na naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Ang ginawa nyo pala at ang ginawa pala ng administrasyon ng inyong kapatid, ang itinuloy ay hindi proyekto. Corruption pala ang tinuloy, mga kababayan. Pakinggan po natin. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc, iniipit umano ng Malacanang. Si Mean Corveras na detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte at nasa oposisyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR o for later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan at kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Nababaliwala rin niya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito ng panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget. Wala nang pwedeng hintuin na pag-release. Pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? FLR. At napopolitika pa. Kasi alam naman natin, yung buong Duterte Bloc, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Yan po mga tambay. Ang senador na Nakita niyo po mga tambay kung anong klase pong lahi meron sila. Sino po yung pinariringgan ng Senadora Amy Marcos? Lahi niya po yun eh. Sino po ba nasa gobyerno? Kapatid niya, ang Pangulo. Nakita niyo po katarantaduhan at kawalanghiyaan ng ginawa pong panunungkulan sa atin umano ng kanyang kapatid na sinisiraan niya po ngayon at talagang panay ang batikos niya umano. Siya po ang nag-endorso una-una sa mga Pilipino na si BBM ay napakagaling na politiko na mas magaling pa kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya nga po walang natatapos eh. Hindi nyo ba napansin? Hindi po ba ninyo napansin? Wala pong natatapos silang proyekto. Puro pamumulitika. Puro korupsyon. Paano iniipit po nila eh.
Ang mga proyektong makakatulong po sa ating ekonomiya, iniipit nila. Yan, mismo si Senadora Amy Marcos na nagsasabi. Iniipit nila ang pondo, ang budget. Lalo-lalo po kung ikaw ay kalaban sa politika. Yung tinatawag na Duterte Block. Mga congressman, mga senador, yung mga probinsya. Kaya nga po ang Davao, di po ba ano sabi ng Davao? Lalo-lalo ang Davao City. Napakaraming proyekto sa Davao City. At sa buong Davao, nakatenga. Naiipit ang pondo ng gobyerno. Ayaw i-release. Di po ba? Kaya walang natatapos na malalaking proyekto sa Davao. Napakalaking probinsya ang Davao, ang region Davao, ang Davao ng region, di ba? Itong Davao, ilang pong probinsya ang meron ng Davao, di po ba? Napakarami. Pero pinopolitika lang po ng administrasyon. At yan po ang pinagmamalaki pa. At para pong proud na proud pa si Senador Amy Marcos na kanya pong questionin ang kanyang lahi, ang kanyang kadugo, ang kanyang pinsan na gumagawa ng budgeting. Ibang klase pong lahi mo. Ibang klase. Ganyan po ba ang masasabi mo, Senadora Amy Marcos, na magbabangon ng ating ekonomiya at magpapalago na ekonomiya ng ating bansa? Yang ganyang klaseng panunungkulan ng kapatid at pinsan mo at kasama ka bilang senadora? Wala ka na pong ginawa, Senadora Amy Marcos, Senadora Amy. Wala na po kayong ginawa. Puro po batikos ang narinig po namin sa inyo. Puro po question, batikos sa inyong sa inyong kapatid at sa inyong pinsan. Hindi po ba dapat ang marinig ng taong bayan sa inyo, Senadora, ay napakagandang achievement na binigay ng inyong lahi. Ganito kagaling ang lahi namin. Katulad ng lahi ng Duterte. Ang lahi ng Duterte, magmula umpisa hanggang matapos, hindi mo mabilang sa iyong daliri ang nagawa sa bayan. Bakit po ngayon, baliktad? Ang hindi po namin mabilang sa aming daliri, ang puro po kapalpakan. At mismo kayo na nagpapasabog ng mga kapalpakan ng gobyerno ngayon. Yun po ang achievement po ninyo ng inyong pamilya. Lalong-lalo po na inyong kapatid at ang inyong pinsan umano. Hindi mabilang sa aming mga daliri ang mga kapalpakan, mga issue ng korupsyon, mga panggigipit sa pondo, sa politika. Hindi po ba? Napakarami. Hindi na nga namin mabilang, Senadora. Magkaiba, opposite na opposite. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, achievement ang ipinagmamalaki. Pati ibang bansa, inggit na inggit sa ating Pangulo. Di po ba marami pang bansa nagsasabi, sana ang presidente namin ay katulad ng presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Di po ba pinagmamalaki? At pinagmamalaki nating mga Pilipino na ang presidente natin ay si Duterte. Ngayon, may pagmamalaki ba natin ang presidente natin ay si Marcos Jr.? Mga kabayan, may pagmamalaki nyo ba? Kung yung mismong kapatid niya, isang damukal na issue ang ibinabato sa administrasyon ng kanyang kapatid, maipagmamalaki ba natin yan? Puro issue na korupsyon, panggigipit, ang achievement ng kanilang pamahalaan. At mismong kapatid, ate pa, ang nagpapatotoo sa ginagawa nilang kalukuhan at katarantaduhan sa ating bansa umano. Hindi po ba? Siya rin na nagsabi sa atin si Senadora Amy Marcos, na nagpapatakbo na sa ating bansa ay isang Araneta Romualdez at hindi na Marcos. Siya rin. Di po ba? Noong nakarang halalan? Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Yung ganitong klase, isang Marcos, binabatikos ang kanyang pinsan Romualdez, ang kanyang kapatid na Marcos. Ano iiwanan legacy sa atin itong pamilya na ito? Sige nga. Sa tingin nyo, si dating Pangulong Duterte, napakarami iniwan sa ating legasiya. Di po ba? Ito, anong legasiya iiwanan sa atin ito? Bound sa utang, pandarambong,
issue ng pulburon at coke, panggigipit, pamumulitika, at yung kanilang legasiya na pagpapatapon sa isang dating Pangulo na hindi nakakuha ng due process, legasiya, yun po ba, Senadora Amy Marcos? Yung lagi ko pong sinasabi mga kabayan kay Senadora Amy Marcos, napakarami na po pala ninyong nakikitang kapalpakan, 3 taong kapalpakan, panggigipit, pamumulitika, panggigipit. Di po ba? Korupsyon, may pulburon pa. Di po ba? Bakit hinahayaan nyo lang na magpatuloy sila? Bakit hindi kayo bumuo ng komite na imbestigahan? Pag napatunayan ganyan ang ginagawa, puro panggigipit, pamumulitika, korupsyon, bakit hindi nyo impeach? Hindi po ba? Puro lang po kayo salita yaw-yaw. Kaya ang pera ng taong bayan, lumilipas ang 12 buwan, natatapos ang taon, walang nangyayari po. At wala pong nangyayari sa pera natin. Hindi po nagiging kapalit ng proyekto. Naibubulsa lang po yata nila. Mga kababayan, kawawang-kawawa po ang ating bansa. At kawawang-kawawa po tayong mga mahihirap sa mga ganitong klaseng politiko na mismong kapatid niya na ang nagpapatotoo. Unbelievable. Bakit hindi pa kayo magsilayas dyan? Di po ba, mga kababayan? Thank you po mga kababayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. At sa mga magsusubscribe po, thank you rin po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa mga biyaya po at tulong po ninyo. Ingat po kayo mga kabayan, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dasal po mga kabayan, sama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan mga kababayan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po. Tayo rin po mga tambay, ingat po. Sa muli, paalam, bye-bye.